Bago pa sumikat ang Athens, bago pa naisulat ang Iliad at Odyssey ni Homer, at bago pa nabuo ang mga kilalang lungsod-estado ng sinaunang Greece, meron ng dalawang makapangyarihang kabihasnan sa rehiyon ng Aegean. Ito ang Minoan at Mycenaean. Ang Minoan ay kilala bilang isa sa pinakaunang mataas na kabihasnan sa Europe. Samantala, ang Mycenaean naman ang itinuturing na unang malaking kabihas ng Greek sa mainland Greece. Pero paano nga ba sila nabuo? Saan sila nanirahan? Ano ang papel ng dagat, bundok, klima, sining, politika at paniniwala sa kanilang pag-unlad? At paano naapektuhan ng kanilang kapaligiran ang ugnayan ng tao sa lipunan? Sa video na ito, aalamin natin ang kasaysayan ng kabihas ng Minoan at Mycenaean. Kabihasnan. Ang kabihas ng Minoan ay umusbong sa isla ng Crete sa panahon ng Bronze Age. Tinawag silang Minoan mula sa maalamat na si King Minos, isang hari sa mga kwento ng sinaunang Greece. Hindi natin alam kung iyon talaga ang tawag nila sa kanilang sarili dahil hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang nababasa ang kanilang sistema ng pagsulat na tinatawag na Linear A. Sa pangkalahatan, ang Minoan civilization ay umunlad mula humigit kumulang 3,000 BCE at umabot sa rurok nito sa panahon ng kanilang malalaking palasyo, lalo na sa Knossos. Ang Minoan ay kilala sa kanilang kalakalan sa dagat, magagandang palasyo, makukulay na fresko at mga simbolong may kaugnayan sa toro. Samantala, ang kabihas ng Mycenaean ay umusbong sa mainland Greece, particular sa mga lugar tulad ng Mycenae, Tiryns, Pylos at Thebes. Sila ay mas kilala bilang mga mandirigma, tagapagtayo ng matitibay na kuta, at gumagamit ng sistemang pagsulat na tinatawag na Linear B, isang maagang anyo ng wikang Greek. Kung ang Minoan ay mas madalas ilarawan bilang isang kabihas ng nakasentro sa kalakalan at palasyo, ang Mycenaean naman ay mas militarisado. Mayroon silang mga hari, mandirigma, at matitibay na lungsod-palasyong napapalibutan ng pader. Lokasyon. Ang Minoan ay matatagpuan sa isla ng Crete, sa gitna ng silangang Mediterranean. Dahil nasa isla sila, natural silang napalapit sa dagat. Ang Crete ay nasa mahalagang location sa pagitan ng Greece, Egypt, Anatolia, Cyprus, at Near East. Dahil dito, naging madali para sa mga Minoan ang pakikipagkalakalan at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Ang kanilang mahalagang sentro ay ang Knossos, isang malaking palasyong matatagpuan sa hilagang bahagi ng Crete. Hindi lang ito tirahan ng pinuno. Ito rin ay sentro ng administrasyon, relihiyon, produksyon at kalakalan. Samantala, ang Mycenaean ay nakasentro sa mainland Greece, lalo na sa rehiyong Peloponnese at iba pang bahagi ng Timog Greece. Ang lungsod ng Mycenae ang isa sa pinakamahalagang sentro nito. Hindi tulad ng Crete na napapalibutan ng dagat, ang mainland Greece ay may maraming bundok, lambak at natural na hadlang. Dahil dito, ang Mycenaean society ay nahati sa iba't ibang kaharian o palatial states. Bawat sentro ay may sariling pinuno, hukbo, palasyo, at nasasakupan. Heograpiya. Para sa Minoan, ang dagat ang kanilang daan patungo sa yaman. Ang Crete ay parang tulay sa pagitan ng iba't ibang kabihasnan sa Mediterranean. Dahil dito, nakapagpalitan sila ng produkto, ideya, teknolohiya at estilo ng sining mula sa ibang rehiyon. Nagkalakal sila ng mga produkto tulad ng langis ng oliba, alak, pottery, metal goods at iba pang likhang sining. Dahil mahusay silang mandaragat, naging malawak ang kanilang impluwensya sa Aegean world. Para naman sa Mycenaean, ang kabundukan ng mainland Greece ay nagbigay ng proteksyon, ngunit nagdulot din ng pagkakahiwa-hiwalay. Dahil mahirap pag-isahin ang maraming pamayanan, nabuo ang magkakahiwalay na kaharian na pinamumunuan ng makapangyarihang elite. Ang mga palasyo ng Mycenaean ay karaniwang itinayo sa matataas na lugar at pinapalibutan ng makakapal na pader.
Halimbawa, ang Mycenae ay kilala sa tinatawag na Cyclopean Walls. Napakalalaking batong tila itinayo ng mga higante sa paningin ng mga sinaunang tao. Klima. Ang rehiyon ng Aegean ay may klimang Mediterranean. Karaniwan itong may mainit at tuyong tag-init, at malamig o banayad na taglamig na may ulan. Ang ganitong klima ay angkop sa pagtatanim ng olibo, ubas, trigo, barley at iba pang pananim. Ngunit dahil hindi palaging sapat ang matabang lupa at tubig, hindi madaling umasa lamang sa pagsasaka. Kaya naman, naging mahalaga ang ibang kabuhayan tulad ng pangingisda, paggawa ng pottery, metalworking, at pakikipagkalakalan. Sa Crete, nakatulong ang klima sa pagpapaunlad ng produktong gaya ng olive oil at wine. Ang mga produktong ito ay maaaring ipagpalit sa ibang lugar kapalit ng metal, luxury goods, at iba pang materyales na hindi madaling makuha sa isla. Sa mainland Greece naman, ang limitadong lupain at pabago-bagong kalagayan ng kapaligiran ay maaaring nagpalakas sa competition sa pagitan ng mga Mycenaean kingdoms. Kapag limitado ang pagkain, lupa, o ruta ng kalakalan, tumitindi ang pangangailangan sa organisadong pamahalaan, depensa, at pakikipag-alyansa. Lipunan. Sining. Sa sining, malinaw ang pagkakaiba ng Minoan at Mycenaean. Ang Minoan art ay masigla, makulay, at madalas na nagpapakita ng kalikasan. Makikita sa kanilang fresco ang mga hayop, halaman, karagatan, seremonya, at mga taong gumagalaw. Isa sa pinakakilalang imahe mula sa Knossos ay ang bull leaping, isang eksena kung saan ang tao ay tila tumatalon sa ibabaw ng toro. Hindi pa tiyak kung ito ba ay sport, ritual, o simbolikong gawain, pero malinaw na mahalaga ang toro sa kanilang kultura at paniniwala. Mahilig din ang Minoan sa disenyo ng dagat. Sa kanilang pottery, makikita ang pugita, isda, kabibe, at iba pang anyong dagat. Ipinapakita nito kung gaano kalapit ang kanilang buhay sa karagatan. Samantala, ang Mycenaean art ay mas nagpapakita ng digmaan, kapangyarihan, at katayuan sa lipunan. Marami sa kanilang artifacts ang may kaugnayan sa sandata, libingan, ginto, maskara, at seremonya ng elite. Isa sa pinakasikat na natuklasan sa Mycenae ay ang tinatawag na Mask of Agamemnon, bagamat hindi tiyak kung ito nga ay kay Agamemnon. Politika. Sa politika, parehong mahalaga ang palasyo sa Minoan at Mycenaean, ngunit magkaiba ang katangian nito. Sa Minoan civilization, ang palasyo tulad ng Knossos ay nagsilbing sentro ng pamamahala, ekonomiya, relihiyon, at produksyon. Dito iniimbak ang mga produkto, inaayos ang kalakalan, at maaaring ginaganap ang mahahalagang ritual. Bagamat may mga palasyo sila, hindi kasing linaw ng Mycenaean ang kanilang militar na katangian. Kapansin-pansin din na ang ilang Minoan palaces ay walang napakatitibay na pader na tulad ng sa Mycenaean citadels. Maaaring dahil mas umaasa sila sa kontrol sa dagat, kalakalan, o diplomatikong ugnayan kaysa sa malawakang fortification. Sa Mycenaean civilization, ang palasyo ay nasa loob ng matibay na kuta. Ito ay pinamumunuan ng hari na tinatawag na wanax batay sa Linear B tablets. Meron ding opisyal, mandirigma, manggagawa, magsasaka, at alipin sa loob ng sistemang palatiyal. Ang Mycenaean politics ay may malinaw na antas ng kapangyarihan. Nasa itaas ang hari at elite, nasa ibaba naman ang karaniwang mamamayan, manggagawa, at magsasaka. Dahil dito, ang Mycenaean society ay mas organisado para sa digmaan, depensa, buwis, produksyon, at kontrol sa yaman. Paniniwala. Sa paniniwala, maraming bahagi ng Minoan religion ang nananatiling misteryo dahil hindi pa nababasa ang Linear A. Ngunit batay sa mga archaeological evidence, mahalaga sa kanila ang mga simbolo tulad ng toro, ahas, diyosa, bundok, kuweba, at kalikasan. May mga figurine na tinatawag na snake goddess figures
At may mga imahe rin ng ritual na may kaugnayan sa toro. Ipinapakita nito na ang kanilang relihiyon ay maaaring konektado sa pagkamayabong, kasaganaan, kalikasan, kapangyarihan at seremonya. Sa Mycenaean naman, mas marami tayong nalalaman dahil nabasa na ang Linear B. Dito lumilitaw ang ilang pangalan ng Diyos at Diyosa na magiging bahagi ng kalaunang Greek religion tulad ni Zeus, Hera, Poseidon at Athena. Ibig sabihin, mahalaga ang Mycenaean dahil dito makikita ang ilan sa mga unang anyo ng wikang Greek at paniniwalang magpapatuloy sa kalaunang sinaunang Greece. Ngunit hindi ibig sabihin na pareho na agad ang relihiyon nila sa kilala nating Greek mythology. Mas maaga pa ang kanilang anyo ng paniniwala at marami pa itong lokal at palatial na katangian. Pagbagsak at pagbabago. Isa sa pinakamahalagang tanong sa kasaysayan ng Minoan at Mycenaean ay ito. Bakit sila humina at bumagsak? Sa kaso ng Minoan, matagal nang pinag-uusapan ng mga historiador ang epekto ng pagputok ng bulkan sa Thera, na kilala ngayon bilang Santorini. Ang pagsabog na ito ay maaaring nagdulot ng lindol, tsunami, pagbagsak ng kalakalan at malawakang pinsala sa rehiyon. Ngunit mahalagang tandaan, hindi tiyak na iisang pangyayari lamang ang nagpabagsak sa Minoan civilization. Mas tinatanggap ngayon ng maraming scholar na maaaring combination ito ng mga sakunang dulot ng kalikasan, pagbabago sa kalakalan, suliranin sa loob ng lipunan, at pag-angat ng Mycenaean power. Sa kalaunan, naging dominanteng puwersa ang Mycenaeans sa Crete at sa Aegean. Sa kaso naman ng Mycenaean, humina ang kanilang kabihasnan bandang huling bahagi ng Bronze Age. Maraming palasyo ang nasira o iniwan, bumagsak ang sistemang palatial, at nawala ang paggamit ng Linear B. Hindi rin iisa ang posibleng dahilan nito. Maaaring may kaugnayan ito sa digmaan, pag-aalsa, lindol, tagtuyot, pagbagsak ng kalakalan, migration, at pag-atake ng mga grupong kilala sa kasaysayan bilang Sea Peoples. Sa bandang 1100 BCE, tuluyan nang nawala ang dating sistemang Mycenaean at pumasok ang Greece sa panahong tinatawag na Greek Dark Age. Implikasyon sa interaksyon ng tao sa lipunan. Ano ang ipinapakita sa atin ng Minoan at Mycenaean tungkol sa ugnayan ng tao, kapaligiran at lipunan? Una, ipinapakita ng Minoan civilization na ang lokasyon sa dagat ay maaaring maging susi sa pag-unlad. Dahil ang Crete ay nasa gitna ng mahahalagang ruta sa Mediterranean, naging bukas ang Minoan sa kalakalan, impluensya at palitan ng kultura. Sa kanilang lipunan, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa ibang lugar. Ang karagatan ay hindi hadlang, ito ay daan. Dahil dito, lumawak ang kanilang mundo, umunlad ang kanilang sining, at lumakas ang kanilang ekonomiya. Pangalawa, ipinapakita ng Mycenaean civilization na ang heograpiya ng bundok at limitadong lupain ay maaaring magbunga ng magkakahiwalay na sentro ng kapangyarihan. Dahil mahirap pag-isahin ang mainland Greece, nabuo ang mga kahariang may sariling hari, hukbo at palasyo. Sa ganitong lipunan, mahalaga ang depensa, alyansa, competition at kontrol sa yaman. Ang matitibay na pader ng Mycenae ay hindi lamang arkitektura. Simbolo ito ng kapangyarihan at pangangailangang protektahan ang sarili. Pangatlo, ipinapakita ng dalawang kabihasnan na ang kultura ay nabubuo sa interaction. Hindi hiwalay ang Minoan at Mycenaean sa mundo. Nakipagkalakalan sila ng hiram ng ideya, nag-adapt ng teknolohiya, at nakaimpluwensya sa susunod na yugto ng kasaysayan ng Greece. Ang Mycenaean ay malakas na naimpluwensyahan ng Minoan, lalo na sa sining, palasyo at sistema ng administrasyon. Ngunit kalaunan, binago nila ito ayon sa sarili nilang lipunan. Mas militarisado, mas may malinaw na antas ng kapangyarihan at mas nakasentro sa kapangyarihan ng hari. Pagkakatulad at pagkakaiba ng Minoan at Mycenaean.
Pareho silang umusbong sa rehiyon ng Aegean noong Bronze Age. Pareho rin silang may palasyo, kalakalan, sining at sistema ng pagsulat. Ang Minoan ay gumamit ng Linear A, habang ang Mycenaean ay gumamit ng Linear B. Ngunit magkaiba rin sila sa maraming aspeto. Ang Minoan ay nakasentro sa isla ng Crete at mas kilala sa kalakalan sa dagat, makukulay na sining at palasyong tulad ng Knossos. Samantala, ang Mycenaean ay nakasentro sa mainland Greece at mas kilala sa matitibay na kuta, mandirigma, hari at mas militarisadong lipunan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa kabihas ng Minoan at Mycenaean. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.